Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Noah Lyron C. Centeno at ating ngayong pag-aaralan ang Gnolimi Tangere Kabanata 10 ng pamagat ay ang bayan. Bago natin simulan ang araling ito, narito ang mga talasalitaan. Nagluluwas, nag-e-export, kahangalan, kalokohan, kampanaryo, nahihiyasan, nahihiya, sumipot, dumating, pulupulutong, dungis, kabonegro, itim, mapagduyang, mapangapi, nagpapaliko, nagpapaikot, bambang, paglubog, kumikipot, kumukunti, pampang, tabing dagat, talabibis, tinatamaan, lumuluwang or lumuluwag. Paninimbang, pag-aatubili, pawalang kabuluhan, walang halaga, kapuna-puna, kapansin-pansin, tersyopelo, mahalay, lingaw, kasiyahan, pinagsasapi, pinag-iisa, salasalabid, salung-salo, pulutong, tambak, tukhang, mahirap, ikantado, mahika, nagbigti, nagpakamatay, baliti, bitag, daing, higbi, kahabag-habag o kawawa. Ito ang mga tauhan sa kabanatang ito. Si Don Saturnino, siya ang anak ng Kastilang namatay, nakapag-asawa ng isang Manilenya na naging ama at ina ni Don Rafael Ibarra. Si Padre Damaso naman ang Fransiskanong kura na pumalit sa namatay na kurang Pilipino. Don Rafael, siya ay anak ni Don Saturnino na ama naman ni Crisostomo. Tandang Kastila, siya ang bumili ng gubat kapalit ng alahas, salapi at damit na ibinigay sa mga mamamayan. Mga mamamayan, sila ang mga taong naninirahan sa bayang San Diego at sila ang binigyan din ng alahas at damit ng matandang Kastila. Pastol, siya ang nakaamoy sa bangkay ng matandang Kastila. Ang bayang San Diego ay malapit sa dagat-dagatan pero sa gitna ng mga bukirin at palayan. Nagluluwas ito ng bigas, kape at mga prutas o kaya na may ipinagbibili ng mura ang ani sa insik na nagsasamantala sa kahangalan o masasamang hilig ng mga pagsasaka. So ang bayang San Diego kay dapit siya sa dagat-dagatan pero na siya sa tunga sa bukirin o palayan. Nag-expert ni og mga bugas, mga kape og mga prutas nga ginabaligya sa mga insik og baratura. Kapag sa isang maliwanag na umagay umaakyat ang mga bata hanggang sa kaitas-taasan ng kampanaryo ng simbahang nahihiyasan ng mga lumot at mga halamang panapanahon lamang kung sumipot. Nangapapahanga sila dahil sa ganda ng tanawing abot ng kanilang tanaw. So kada buntag nagaadto ang mga bata sa taas ng simbahan nga nababalutan og mga lumot. And dito makita nila ang mga magagandang tanawin na napapahanga sila sa ganda. Sa gitna ng pulupulutong na iyon ng mga bubungang pawid, tisa, yero at kabonegro na pinaghihiwalay ng mga halaman at bakuran, ay nakikita nila ang kanilang mga bahay, ang kanilang munting pugad. Ang lahat ng bagay ay nagiging palatandaan nila, isang puno, ang sampalok na maliit ang dahon, ang niyugang puno ng bunga na wari si Astarteng mapagbigay buhay o ang Diana sa Efeso na may maraming soso, isang mapagduyang kawayan, isang punong bunga, isang krus. So dito ay makitaan nila ilang mga balay o makitaan po nila ilang mga palatandaan na isa ka puno o isang palok nga gamay ang dahon, ang niyugang puno na bunga na wari si Astarteng mapagbigay buhay o ang Diana sa Efeso. So kaning Astarte mapagbigay buhay kay tumutukoy siya sa isa ka Diyosa na may kaugnayan sa pagkamayabong at buhay. O ang Diana sa Efeso kay isa katanyag na Diyosa ng pangangaso, kalikasan at buwan sa mitolohiyang Romano na sinasamba sa Efeso bilang isang makapangyarihang Diyosa ng pagkamayabong at proteksyon. O makita po nila dito ang mapagduyang kawayan, isang punong bunga o isa ka krus. Ako paroon ay ang ilog na parang isang malaking ahas na bubog na natutulog sa isang hihigang kulay berde, ang mga lugar na nagpapaliko sa agos, ang ilang batong nakakalat sa buhang tinatakbuhan. Sa dako roon ang bambang o ang kanal ay kumikipot dahil sa dalawang matataas pampang na kinakapitan ng ilang punong nakabalubaluktot at nakalabas ang mga ugat.
Sa dako rito ay may isang mababaw na talabibis o malawak na lupang pababa at lumuluwang ang ilog at humihina ang agos. So dito kay isa ka ilog nga mura siya dako nga bitin na natutulog sa isang higang kulay na berde. So dito pod naapod nga bambang o kanal nga kumikipot o murag nangagagmay tungod sa duha ka tag-as nga pampang nga kinakapitan ng ilang punong nakabalubaluktot. Dito pod kay naapod nga mababaw na talabibis or malawak na lupang pababa at lumuluwag ang ilog at humihina ang agos. Kung malayo-layo ay may isang maliit na bahay na nakatayo sa pampang na parang nakikipaglaban sa kataasan, sa hangin at sa kailaliman. At dahil sa kanyang maliit na haligi, masasabing ito ay isang napakalaking tipol o uri ng ibon na nag-aabang ng ahas para tukain. Mga putol na sanga o mga punong kahoy na may balat pa na umuuga at umewang-gewang ang siyang nagdudugtong sa magkabilang pampang. So dito layo-layo na isa ka gamay ng balay na nakatayo sa pampang na mura siya nakipaglaban sa kataasan, sa hangin at sa kailaliman. So dahil sa iyang maliit na haligi kay masabi jud nimo na mura siya tipol o uri ng ibon na nagaabang og bitin para tukain. So ang balay kay mga putol na sanga o mga punong kahoy na may balat pa na umuuga at umiwang-gewang. Kanang gumiwang-gewang kay murag nagasayaw-sayaw, murag ana siya na siya nagdudugtong sa magkabilang pampang. So nagakonek siya sa magkabilang pampang. Sakalimang ito'y masamang tulay ay mainam namang gamit sa pagpapractice sa paninimbang na hindi dapat pawalang abuluhan. Ang mga batay natutuwa dahil mula sa ilog na paliguan ay kita nila ang isang babaeng may sunong na bako sa ulo na hirap sa pagtawid o isang matandang nanginginig ang tuhod at nabibitawan ang tungkod at nahuhulog sa tubig. So dito na yung mga bata nga natutuwa dahil sa paliguan sa ilog. Aside dito kay na ay isa ka babae o matanda nga hirap na tumawid tungod sa iyang nanginginig ang iyang tuhod o nang nabibitawan niya ang iyang tungkod at nahuhulog sa tubig. Bayrat ang isang bagay na kapuna-puna ay masasabing parang isang tangos o matulis na bahagi ng kagubatan sa gitna ng mga lupang linang. Dooy may mga malalaking punong napakatanda na may mga guwang hindi namamatay maliban na lang kung tinatamaan ng kidlat ang mayabang na tuktok na at ito'y pinag-aapoy. Sinasabing ang apoy ay hindi nagdadamay ng iba at namamatay din. So dito may isa ka bagay na kapuna-puna na masasabing mo siyang isang tangos o matulis na bahagi ng kagubatan sa gitna ng mga lupang linang. Dito ay na mga dako na nga puno nga napakatanda na may mga guwang hindi sila namamatay maliban na lang kung tamaan sila og kidlat. Ang mayabang na tuktok nito ay pinag-aapoy. Sinasabing ang apoy ay hindi nagdadabay ng iba at namamatay din. Ito ay may malalaking bato na binibihisan ng lumot ng panahon at ng kalikasan na parang tersyapelo o masinsin na hinabi. Unti-unting kumakapal ang alikabok sa mga lingaw o nakabibinging ingay nito. Pinagsasapi o pinagsama ang mga ito ng ulan at ang ibon ang nagtatanim ng binhi. Ito na malalaking bato na pinapaligiran o murag binibisa siya ng mga lumot ng panahon at ng kalikasan na parang tersyapelo. So, unti-unti itong kumakapal ang alikabok sa mga lingaw. Pinagsasapi o pinagsasama ang mga ito ng ulan at ang ibon ang nagtatanim ng binhi. Ang buong lusog ng mga pananim sa dakong mainit ng mundo ay malayang nangyayari doon. Mga dawag, likit, mga salasalabid na punong gumagapang na naglilipatan sa mga puno, nang sasabit sa mga sanga, kumakapit sa mga ugat, sa lupa at para sa dahilang hindi nasisiyahan sa ganoon. Ang flora ng Pilipinas ay nagtatanim pati sa mga puno. Ang lumot at kabuti ay nabubuhay sa mga putok na balat at ang dahon ng mga dapo, mga halamang nakikitira sa puno ay nakikiyakap sa mga dahon na nag-aapon ng puno. So kaning mga dawag likit ng mga salasalabid kaya kanang dawag kay mga halaman o damo, so kanang likit dulas or pagkakadikit
tas kanang salabid kay pagkakasalubong o pagkakabuhol ng mga bagay ng mga halaman o sinulid. Ginagalang ang kagubatang ito. Maraming itong alamat pero ang lalong nalalapit sa katotohanan kaya mas hindi pinaniniwalaan at hindi ganong alam kaya parang ganito. Na ang bayan ay isang pulutong pa lamang ng mga dukang kubo at sa mga pinakadaan ay maraming tumutubong damo. Noong panahong iyong pumapasok doon ang mga usa at baboy ramo kung gabi. Dumating doon isang araw ang isang matandang asila na malalim ang mga mata at matatas magsalita ng Tagalog. So kalang katong ang bayan pa nila kay pulutong pa lamang at mga dukong kubo pa lang na dito kay ang mga daan kay maraming tumutubong damo. Dito kay noon kay pumapasok ang mga usa at baboy ramo kung gabi. So isang araw kay ay matandang kasila na anang niadto dito sa bayan na malalim ang mga mata at matatas magsalita ng Tagalog. Kaning malalim ang mga mata kay nangangahulugang malungkot o malalim ang mga iniisip. Ug kaning matatas magsalita ng Tagalog kay mahusay o may magarang paraan magsalita ng Tagalog. Tapos na madalaw at malibot ang lupang iyon ay pinagtatanong kung sino ang may-ari ng gubat na dinadaluyan ng tubig na mainit. May ilang humarap at nagsasabing sa kanila ang lupang iyon. Binili iyon sa kanila ng matanda at ang binayad sa ay ang damit, alahas at ang konting pera. Pagkahuman nga gilibot sa tigawang ang gubat kay nangutan na siya sa mga mamamayan sa bayan dito kung kinsay tag-iya atong gubat. So nay humarap ng mga mamamayan nga ana sila nga samuan ng gubat. So dito gipalit sa matanda ang gubat gamit ang damit, alahas at kanang kaunting pera. Karaan iyon ay nawala na ang matanda nang walang nakamalay. Hinakala ng mga tao na siya engkantado ng mapuna ng mga pastol ang alingasaw na nabubuhat sa dako ng gubat na iyon. Tinunton ang amoy at tatagpuan ang matanda ay nakabitin sa isang punong baliti at nabubulok na. Noong buhay ay kinakatakutan na siya dahil sa kanyang maugong na boses na parang magbubuhat sa isang kuweba. Dahil din sa kanyang mga matang malalim at sa kanyang tawang walang tunog. So, after niya nga mapalit ang gubat kay kalit na siya kawala. So, inakala sa mga tao nga isa siya nga engkantado. Tapos, isa ka kanang pastol nga nakasimot siya nabubulok na katawan. So, tinunton yun ng pastol siya. Nakita niya dito ang matanda nga nakabitin sa isa ka puno nga nabubulok na iyang katawan. So, katong buhi pa siya kay kinakatakutan na siya ng marami dahil sa kanyang maugong na boses. So, kaning maugong na boses kay tumutukoy sa malakas, matinis o umuugong na tunog na boses na parang magbubuhat sa isang kuweba dahil din sa kanyang mga matang malalim at sa kanyang tawang walang tunog kay kinakatakutan na din siya. Pero ngayong siya'y patay na dahil nagbigti ay lalong hindi ikakatulog ng mga babae. Itinapon nila sa ilog ang nalabing bigay na alahas at sinunog ang mga damit. At mula nang inilibang ang bangkay na sa paanan ng baliti ay wala ng taong nangahas na pumaroon sa lugar na iyon. May isang pastol na naghahanap ng kanyang mga hayop at nagsabing nakakita siya roon ng ilaw. So, katong namatay na siya kay lalo siyang kinakatakutan dahil kay nagbigti siya sa isang punuan. So, ang mga kanang gihatag sa matanda na mga damit, alahas at mga kaunting pera kay gipanglabay o gipangsunog nila o wala na nangahas nga niadto dito sa gubat. So, inilibing na iyang bangkay sa paanan ng baliti. So, napod isa ka pastol na naghahanap ng kanyang mga hayop at nagsasabing nakakita siya ilaw dito. Iyon ng mga binata at nakarinig sila doon ng daing. Ang isang kahabag-habag na binatilyong akay ng pag-ibig. Para siya'y mapansin ng babaeng kinikiliw ay nangakong lalaki doon na magandang na magpupulupot o magtatali ng tahak sa puno. Ay namatay sa lagnat na dumapo sa kanya kinabukasan. Matapos ang pustaang iyon mayroon
pang ibang mga sumunod na mga kwento at alamat tungkol sa lugar na iyon. So after nga nakitaan ang pastol na nailaw dito kay giadtuan to sa mga binata kay og nakarinig sila dito og daing. Napod nga isa ka binata nga kahabag-habag na binatilong akin na pag-ibig para siya'y mapansin ng isa nga babaeng ginigili niya o murag niligawan niya ang babae kay nangako siya dito nga dito na lang siya magdamag o magtali siyang mga tahak sa puno. Then namatay po siya sa lagnat na dumapo sa kanya kinabukasan. So after dito nga mga pustang iyon, mayroon pang ibang mga sumunod na kwento. Tapos ang alamat tungkol sa lugar na iyon. Paraan ang ilang buwan at dumating ang isang binatang wari Mesisong Kastila na nagsasabing siya'y anak ng namatay, which is katong namatay sa lagnat na binata. Tumira siya sa lugar na iyon at inatupag ang pagtatanim, lalong-lalo na ang pagtatanim ng tina. Si Don Saturnino ay isang binatang malungkutin at may mapusok na kalooban. Mabagsik pero napakamasipag at walang tigil sa paggawa. Pinaligiran niya ng muog ang libigan ng kanyang ama na maminsan-minsang niyang dinadalaw. Nang tumanda na siya, nag-asawa siya ng isang dalagang taga Maynila at nagkaanak ng isang lalaking pinangalan ng Rafael na siyang magiging ama ni Crisostomo. So si Don Saturnino minsay kay mabagsik siya o napakamasipag siya at walang tigil sa paggawa o wala siyang tigil sa pagtatrabaho. Pinaligiran niya ng muog ang libigan ng kanyang ama at minsan-minsay niyang dinadalaw. Katong nitugawang na siya kay nag-asawa siya taga Maynila o nagkaanak sila na pinangalanang si Don Rafael na siya na may magiging ama ni Crisostomo Ibarra. Rafael, batang-bata pa'y kinagiliwan na ng mga taga-bukid. Sumagana ang pananim na dinala at pinalusok doon ng kanyang ama. Dumating doon ang iba pang naghahanap ng pagtatayuan ng bahay. Dumating doon ang maraming insik. Ang bahayan ay naging nayon at malaunay naging bayan-bayanan at nagkaroon ng isang kurang Pilipino. Katong si Don Rafael kay bata pa siya kay kinagiliwan na siya ng mga taga-bukid. So, sumagana ang mga pananim nila dito ng gidala sa iyang tatay. So, dumating doon ang iba pang naghahanap ng pagtatayuan ng bahay. So, niadto dito ang mga tao nga magtayo sila bahay o dito na sila magpuyo. So, niadto po dito ang mga maraming insik. Kanang ang bahayan kay naging nayon siya na malaunay naging bayan-bayanan at nagkaroon ng isang kurang Pilipino. So, kaning kurang Pilipino kay isang tao na hindi ganap na sumusunod o hindi tapat sa mga kaugalian at pagpapalagan ng mga Pilipino. Pagkatapos ay naging bayan ang bayan-bayanan. Namatay ang kurang Pilipino at ang napalit ay si Padre Damaso. Pero ang libingan at mga katabing lupain ay hindi ginalaw. So pagkauman katong naging bayan ang bayan-bayanan, kay namatay ang kanang kurang Pilipino at kanang pumalit kay si Padre Damaso, pero kanang mga libingan at mga katabing lupain kay hindi ginalaw. Minsan ay nangangahas ng libibot sa mga kalapit ang mga bata na may mga dalang pamalo at bato para mamitas ng bayabas, papaya, duhat at iba pa, pero madalas sa samantalang sila namimitas o pinapanood, ang lubid na nakasabit sa sanga ay may lumalagpak na isa o dalawang bato na hindi nila malaman kung saan galing. Sa gayoy sabay sa pagsigaw, ang matanda ay ipinagtatapon ang mga bungang kahoy at mga pamalo. So usahay kay na mga bata nga mamitas og mga bayabas, papaya, duhat at iba pa. Pero madalas kanang kung mamitas sila o pinapanood ang lubid na nakasabit kay na mga lumalagpak na isa o dalawang bato na hindi wala sila kabalo kung ato gikan mao lang siya silag ang matanda at ipinagtatapon ang mga bungang kahoy at mga pamalo. Kanang nagtatalunan sa puno, nagtatakbuhan sa mga talampas at mga dawag at hindi humihinto kundi sa labas ng gubat. Napawang nangamumutla, ang ilay hingal-hingal, ang ilay umiyak at kaunti ang natawa. So after katang nangay lumalagpak na mga isa o dalawa kabato, nga wala sila kabato ahatogikan kay nagsitalunan sila ug nagsitakbuhan sila sa talampas
at mga dawag at dili sila humihinto kundi sila basta nang gubat napawang nangamutla o nag-read ang ilang mga noun o ang uban kay hingal na hingal, ang uban umiiyak ug ang uban kay nangatawa ra. Ayon lamang ang nangyari sa No Limit Tangere Kabanata 10. So ano nga ba ang makukuha nating aral dito? Nagpapakita ito na kung ang tao ay masikap at may pagpupursige sa buhay ay di malayong magtatagumpay ito balang araw. Tiyak na aasenso ang mga taong masisipag katulad na lang ng ginawa ng lolo ni Crisostomo Ibarra. Mula sa masukal at gubat na lupain ay pinagyaman niya ito. Hindi niya tinitigilan ang pagpupunlad sa lupaang iyon hanggat hindi niya nakikita ang magiging produktibo. At nagtagumpay naman siya at nang yumuo nga ang lolo ni Crisostomo ay pinagpatuloy naman ni Don Rafael ang pagpapayaman sa agrikulturang nasimulan ng kanyang ama. Kaya namang naging mas maunlad ito. So bakit nga ba ang bayan ang pamagat ng Kabanata 10 sa No Limit Tangere? So ang bayan ang pamagat ito dahil sa tatay at lolo ni Crisostomo Ibarra mao nang maraming tumira sa kanang nayon at naging bayan-bayanan. Naging ato pod ang title dahil sa tatay at lolo og si Crisostomo Ibarra nagsikap og nagpursige mo nang nagtagumpay sila og naging maunlad ang bayan at naging maunlad ang buhay nito. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y may natutunan kayo sa kabanatang ito. Bye-bye!